So, quadrantal angle. So, meron tayong definition about a quadrantal angle. Meron tayong dalawa. So, pag sinabi natin quadrantal angle, so dapat una, natitingnan natin pag sinabi natin quadrantal angle, una, dapat standard position siya. Naka-standard position. So, ano yung standard position? Nung na-take up na natin yan. Pag sinabi natin standard position, dapat yung initial side natin nasa positive x-axis. Ibig sabihin, ito lang, nasa positive x-axis. Yung initial side. Yung terminal side, kahit saan mapunta yung terminal side, walang problema. Para masabi natin na standard position, again, ulitin ko, nasa positive x-axis dapat na andito lang siya sa positive x-axis. Bawal sa negative, sa y and then sa y negative. So, ayan yung standard position. And then, pangalawang definition ng terminal side ng quadrantal angle, the terminal side lies on x or y axis. So, ngayon, nabago yung definition dito. Kasi yung quadrantal naman daw, pwede siyang mapunta, yung terminal side, pwede siyang mapunta sa x axis or y axis. So, ibig sabihin, pwede siyang mapunta sa negative y, sa positive y, and then sa negative x. Pero, unang titingnan mo, kailangan standard position. So, sa initial side pa rin yung magsasabi kung quadrantal siya or hindi. Pag sinabi natin initial side, again, yan yung nasa y-axis. Kung saan nag-i-start yung mismong arrow, ayan yung initial side. Pero kung ano yung itinuturo, yung black, di ba ito? Kung ano yung tinuturo, ayan yung terminal side. Ito, yung initial side, kung saan nag-i-start yung arrow, tapos yung tinuturo, ayan yung terminal side. Para masabi natin na quadrantal siya. So, by definition, ayun lang yung kailangan natin tatandaan. So, meron tayong illustration, isa at saka dalawa. Kung mapapansin natin to, this is under a quadrantal angle. Kasi nga, yung initial side nasa x-axis. At the same time, by definition, terminal side, kailangan sa x or y axis. Pwede mapunta dito, yung terminal side, dito, dito, at saka dito. So, ayan yung quadrantal angle. And then, pangalawa, again, this is a quadrantal angle. Kasi nga, ito yung initial side, and yung terminal side lies on the negative x-axis, which is pwede siya. Okay? So, halimbawa, proceed tayo sa number 1 example. So, yung A. Is it a quadrantal angle or not? So, una, titingnan natin, saan yung initial side? Kung titingnan natin, yung initial side natin is nasa negative y-axis. So, nasa ito yung initial side natin. Take note, by definition, kailangan standard position. So, dahil nga, yung initial side natin, wala na siya sa mismong positive x-axis. Wala siya sa positive x-axis. So, therefore, ito yung initial side, ito yung terminal. So, dun pa lang sa standard position, wala na siya. So, therefore, this is not a quadrantal angle. So, ibig sabihin, not quadrantal angle siya. Kasi una pa lang, dito pa lang, sa unang definition natin, hindi kaagad na-satisfied. Which is yung initial side, dapat ito, nasa positive x-axis. So, proceed tayo sa B. Sa B naman, kung mapapansin natin, ito. So, mismong arrow natin, nag-start by initial. Dun sa y-axis, positive. So, by definition, pasok kagad dun sa standard position. Kasi nga, nag-start dun yung initial side. And then, terminal side lies on x or y axis. At again, nandun din yung terminal side. So, take note that yung dalawa, initial side and then terminal side, na andito na sa x axis, which is positive. So, by definition, again, standard position, yes. Yung terminal side along x axis positive, yes. So, therefore, this is a quadrantal angle. So, ito ay quadrantal angle yung B. Kasi nga, yung terminal and then initial side na andun sa positive x-axis. At the same time, standard position siya. Pangalawa, yung pangatlong example natin. So, kung mapapansin natin dito, unang definition ba lang by standard position, wala kagad dun sa x-axis positive. So, dahil nga hindi mo nakikita na nandun naman sa x-axis positive kung saan nag-start yung mismong arrow, na andito yung arrow natin, dito nag-start sa point na to. So, ibig sabihin, masasabi kagad natin to na this is not a quadrantal angle. Hindi siya, not quadrantal angle siya. Bakit? Unang definition pa lang, standard position, wala na siya. Tapos, pangalawa, terminal side,
na andito siya. By definition, kailangan daw X or Y axis. Ibig sabihin, dito lang, dito, dito, at saka dito. Doon lang dapat yung terminal side. So, dahil nga naandito siya sa quadrant na, no? Kasi bawal, alam mo, nakita mo dito, nakita mo dito, nakita mo dito yung terminal side, automatic yan, not quadrantal angle. Kasi by definition, dapat sa X or Y lang yung terminal side. So, not quadrantal angle. So, proceed tayo sa last, yung D. So, yung D natin, ito yung pinaka-initial side natin. So, kung mapapansin natin, wala ka agad sa standard position. Dahil nga, definition by standard position, dapat na andito sa positive x-axis. At dahil nga wala dun yung initial side dun sa positive x-axis na andito siya, ito yung pinaka-initial side natin, so dun pa lang sa standard position, wala na siya. So, therefore, not again quadrantal angle. Ibig sabihin, not quadrantal angle. Okay, ulitin ko, pag sinabi nating quadrantal angle, dapat una, standard position. Ano yung standard position? Dapat yung initial side, kung saan nag-i-start yung arrow, dapat na andun sa positive x-axis. Kung mapapansin natin yung itong illustration na dalawa, nasa positive x-axis. Kung saan nag-i-start yung mismong arrow, ayan yung initial side. Kung ano yung itinuturo, ayan yung terminal side. So, ayan yung quadrantal angle. Madali lang to maintindihan. Basta tatandaan nyo lang yung mismong definition na standard position, and then, pangalawa yung terminal side lies on X or Y axis. Pag hindi yan mag-lie sa Y or X axis, yung terminal side, automatic yan, not quadrantal angle.